High intensity training, lat pull down ang ginawa ko dito. 200 pounds, 90.7 kg ang binuhat ko dito. High intensity dahil tatlong combination ang gagawin ko dito. Una, set to failure. Dito, nakasampung repetition ako. Then, pagkatapos naman nun, 10 segundong static hold. After nun, eccentric repetition naman. Dahan-dahan kung ililit go yung weight. Dito, magandang motion natin, full range of motion, tapos dahan-dahan. Ganun talaga dapat ang bawat repetition natin para ramdam na ramdam ng ating lats. Dito nagpa-assist na ako sa aking magandang gym body. Yan, solid na solid pagka merong spotter na ganito dahil mapupush pa natin yung ating pinaka-limit na kakayahan. Tapos dito, static hold naman ang ginawa ko. Nagpatulong ako para ibaba. Yan, 10 segundong static hold para mas lalo pa nating ma-engage yung ating lats. Quality naman yan talaga, quality workout. Saka dito, negative repetition ang ginawa ko dito. Nagpapatulong ako sa kanya para ibaba yung weight, din ako na ang bahala magle-let go. Yun, solid workout talaga yan dahil the next day yun, masakit ang aking upper back. Solid. Same kami ng intensity ng gym body ko. High effort ang ginawa namin dito. 80 pounds ang binuhat niya. Nasa 36 na kilo. Tapos sinumulan namin to ng lat pull down na set to failure. Nakasampung repetition siya dito. Yan, maganda ang form, dahan-dahan. Tapos full range of motion. Tapos after nyan, meron namang 10 segundong static hold. Quality yun pagka meron ka nun. Tapos after nun, yun naman, negative repetition. Para mas lalo pa nating stress yung ating lats. Dito ay bahagya ako na siyang ini-spot para masagad pa niya yung max repetition niya. Pagka matagal na tayo nag-workout o kaya years na, syempre madami na tayong dinidicate dito na time, effort, money, dedication, discipline. Syempre napakadaming effort niyan para ma-achieve natin yung ating goal. Syempre may improve na rin natin dito yung ating self-image. Dahil tingin na rin natin sa ating sarili, meron na tayo ng discipline, persistent and perseverance para ipagpatuloy itong ating gustong gawin. Dahil bihira lang din tayo na may hilig dito sa fitness, pinapanood mo ako dahil siguro nakapalo ka sa akin. Yun, ayos yan buddy. Parehas tayo ng passion sa buhay. Pero syempre, meron din tayong ibang passion na dinidevelop natin. Tulad ng intelligence natin, pagbabasa ng libro, yun, music, yoga, yung mga ganun. Napakahusay nitong workout, underhand lat pull down. Ang daming matatamaan nito, lalo na yung lats natin. Siyempre kasama na dito ang bicep. Ito nangahalos na nagiging bicep workout ko ay saka forearm. High intensity training pa din, 200 pounds, 90.7 kg. Una ito, set to failure, then static hold, then eccentric repetition. Quality. Nung nagsisimula pa lang ako mag-workout, ang goal ko lang talaga nun is magkameron ng shape yung aking muscle. Hindi ko goal na maging malaki talaga, yung sakto lang. Pero nung habang tumatagal, syempre ini-enjoy ko na yung pag-workout. So hinahanap-hanap na nung katawan ko. May time pa nga nun na araw-araw ako nag-workout, and feeling ko nun habang nag-workout ako and pagkatapos may nagawa akong something worthwhile. Gawa ng natutunan kong i-enjoy yung bawat workout. Hindi yung pipilitin ko pa yung sarili ko na mag-workout, kundi na-excite pa ako dun sa darating na workout. Actually, hindi na nga ako makapag-antay na mag-workout uli. Pero pinipigilan ko lang yung sarili ko dahil kailangan din talaga natin ng rest day para makarecover yung katawan natin. Ang rest day ko ngayon ay 4 na araw na, kaya I make sure na bawat workout ko high intensity training. Underhand lat pull down ang ginawa namin dito. 80 pounds, nasa 36 na kilo. Mabigat-bigat na rin to kung babae ang magbubuhat. Ang mabisa sa aming training tulad nito ay 3 bahagi ito. Una, set to failure, yung sasagadin namin yung repetition hanggang sa pinaka-limit namin. I-assess yung bawat isa hanggang ma-reach namin yung pinaka-limit ng aming repetition. Pangalawa, static hold naman ang gagawin yon para mas lalong ma-engage yung lats natin. Yun ay walang pahinga, dire-diretso lang yun. Then after nun, eccentric repetition, yung tutulungan ko siya pagbaba, then siya na ang bahala mag let go nung weight, ganun. Yun, para nung ginagawa namin dito.
Parang superset na nga din ito pero considered one set lang dahil isang upuan lang naman to eh. Meron tayong tatlong level ng strength. Una, ito yung pushing or pulling motion. Yan. Tapos pangalawa, yung static hold dito. Malakas-lakas tayo. Kaya nating i-hold yung weight ng mas matagal. Pero ang mas malakas talaga natin, pinakamalakas na strength, yung eccentric repetition, yung dahan-dahan nating i-let go. Quality. Maganda ang gauge niyan. Diyan lumapad yung back ko sa ganyang type of training. Sabay kami nag-dumbbell shrugs ng gym body ko. 36 na kilo yung dumbbell na binhat ko. Yung kanya naman ay 15 kilo. 2 is better than 1 dahil pag nakikita mo yung kasama mo na mas intense yung pagbubuhat yun, mas lalo kang gaganahan dahil sa isip mo, wow, binibigay nga kasama ko yung lahat, ako pa kaya. So kailangan kong tapatan yung effort na binibigay niya. Dito ay humina na yung grip namin kaya binitawan na namin. Ang ginagawa naming workout para magkameron ng mas makapal at mas malapad na back ay ganito. Barbell row. Ang binuhat ko dito ay 100 pounds, nasa 45 kilo yun. Ang binuhat naman niya ay 50 pounds, nasa 22.5 kilo yun. Naka 16 na repetition kami. Kung makikita mo naman dito, dahan-dahan lang yung bawat repetition namin. Saka nagpo-pause pagdating sa taas. Tapos dahan-dahan naming nilelet go yung weight. Slow controlled movement lang lagi. Tapos straight ang back. Yan. Nakatingin ng straight sa unahan. Ganun lang dapat. Tapos yung bar is bababa dun sa tuhod mo. Yung ganun. Quality ang lift na ito, brother. Compound movement na pan-develop natin ng back. At isang set lang din itong barbell row kaya binibigay namin lahat. Set to failure. Sa bawat back workout natin, kasama na ding natitrain yung bicep natin. Ang binuhat niya dito ay 30 pounds, nasa 13 kilo. Naka 3 repetition siya. Ang binuhat ko naman dito ay 100 pounds, nasa 45 kilo yun. Then naka 5 repetition ako. Pang finisher namin itong barbell curl dahil kung uunahin namin ito, maapektuhan yung strength namin dun sa lat pull down at barbell row. Dahil dun sa dalawang workout na yun is gamit na gamit ang bicep, so kailangan muna nating ma-exhaust yung back bago ang bicep. Ang binuhat niya dito ay 50 pounds, naka 12 repetition siya dito sa conventional deadlift. Ito yung napakagandang pang-develop natin ng legs saka back. Napakadaming muscle na nahihit nitong conventional deadlift, pero ang pinaka mas natatarget natin dito ay yung legs saka glutes saka back. Pero natatamaan din dito yung natin, hamstring saka yung lats saka traps, bicep and forearm, saka yung calf natin. Kaya pag ako nagde-deadlift, isang set lang ang ginagawa ko, pero set to failure yung pinakamabigat na nun na kaya kong maka 7 repetition, yung ganun. Dahil napaka-taxing nito sa katawan. Kailangan ng nervous system natin nito ng enough time para maka-recover. Kaya kung nagsisimula ka pa lang dito sa fitness body, kailangan mong isama ang deadlift sa iyong workout. Napakahusay nito sa ating katawan. Pagkatapos namin mag-workout ng gym body ko, syempre nag-posing naman kami kasi pump na pump ang bicep namin yan sa kabak. After nun, kakain naman kami ng malaking meal. Ang ulam namin ay ginataang ubod ng niyog, yon. Quality yon. Then para sa protein naman, bangus at eggs. Nung dati, nakasanayan ko na solo lang na nag-workout sa bahay. Okay lang din naman, pero ngayon may kasama na akong gym body. Mas maganda na, mas masaya na. Dahil mas napupush pa namin yung kakayahan ng bawat isa, kaya solid workout lagi.